Mga ka-sound, so what's up sa inyo? Welcome back again dito sa ating channel mga ka-sound. So magandang araw sa inyong lahat. So for today's video mga ka-sound, mayroon lang akong ibibigay na isang tips. So kumbaga kadugtong ito mga ka-sound sa nung nauna nating video na explanation ko kung paano mag-upgrade ng isang integrated amplifier. So like Sakura 735 and Sakura 737. So ngayon mga ka-sound, mayroon tayong actual na Sakura 735 dito. So ngayon ituturo ko sa inyo actual isa-isa kung ano yung mga dapat palitan. Pero bago tayo mag-dive in sa video na yun mga ka-sound, so gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil malapit na tayong mag-abot ng 10k subscribers. So maraming salamat talaga sa inyo mga ka-sound. So sana ipatuloy yung suportahan ng channel na to. So pinapangako ko ngayon ka-sound, if ever na mag-abot tayo ng 20k, so tutuloy na natin yung paparaffle natin na power amplifier na ako mismo yung gagawa mga sound. So kahit hindi masyadong na amplifier, basta magpaparaffle tayo if mag-abot tayo ng 20k subscriber mga sound. So yun na nga, at kung ikaw ay kung mahilig ka sa video na kagaya nito mga sound, mahilig ka sa DIY amplifier, mahilig ka magkalikot, so mahilig ka sa sound system at sa battle, so pag napadaan ka pa dito sa video na to, huwag mong kalimutan i-hit and like and subscribe sa ating channel mga ka-sound, and pakihit na din notification bell para mas updated kayo sa future videos na i-upload ko. So anyway mga ka-sound, so may pinapagawa nga ako ngayon na isang maliit na bahay or kwarto, parang room lang. So if ever makalipat na ako ng mga ka-sound, so mag-upload na mag-focus na ako na mag-upload ng videos at least twice a week kapag-upload. So dito kasi mga ka-sound, sobrang hirap makagawa ng content. Then yun nga, if ever magpanday ako ng case or hindi ako nagapukpok kasi nga borders lang tayo mga ka-sound. So yun, ulitin ko mga sound, maraming salamat sa inyo. So patuloy niyo suportahan ng channel na to. At ulitin ko, huwag niyo kalimutan i-hit and like and subscribe dito sa ating channel. So mayroon pa pala akong isang gustong linawin mga ka-sound, no? Bago tayo mag-dive in sa video na yan. So ang video na to mga ka-sound is gumagamit tayo ng mga electrical component. So ibig sabihin may kuryente. So sa mga hindi ko nire-recommend yung itong gagawin natin ngayon or mag-upgrade ng amplifier, hindi ko nire-recommenda sa mga taong sa mga bata at sa mga wala pang alam sa basic electronics. So if ever na kung gusto niyo magpa-upgrade mga sound, if wala pa talaga kayong alam about sa electronics o anong mga pyesa, so mas maganda na ipagawa niyo na lang mga sound sa mga mas expert o sa may alam about sa pagkumpuni ng isang amplifier or circuit, kasi delikado mga sound. So yun lang, dive in tayo sa video. So anyway mga ka-sound, ito nga pala yung supply niya, yung orig ng supply ng Sakura 735 na class A. Parang hindi kasi ito orig na 735. Then nakikita niyo mga ka-sound, ang supply niya is yan. Ang supply niya is 42. Focus. Yan mga ka-sound, ang supply niya is 42042. So masyadong maliit mga ka-sound. So ang bala ko kasi dito, so iswa ko sa budget niya is magdagdag lang ako ng 2 pares ng transistor. And then napansin ko dito sa supply niya mga ka-sound, 42042 at saka maliit ang amperahe mga ka-sound. I think nasa mga 5 amperes lang ata ito. So wala tayong available na core na pwede palakihin ito mga ka-sound. So magdagdag lang akong 2 transistor. So ang gagawin ko mga ka-sound, dagdagan ko na lang ng konting voltahe ito. So kahit gawin natin mga 50 plus volts ang supply natin. So papakita ko yan sa inyo mamaya mga ka-sound. So ito yung supply niya ngayon, 42042 volts AC. So yun yung main board. So isa-isahin ko sa inyo ituro mga ka-sound kung ano ang mga pwedeng palitan, ang mga dapat palitan dyan if magtaas kayo ng voltahe up to 60 volts AC. So ito na mga ka-sound, ito na yung main board nya. So main board ng Sakura 735 natin. So ngayon ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga papalitan dapat dito if magtaas kayo ng voltahe or mag 60 volts AC na supply kayo, or
mag 65 volts AC to 70 volts AC. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong palitan dito mga ka-sound. So take note nyo to mga ka-sound. So anyway, ang Sakura 735 kasi ang supply is 45045 volts AC. So ito dahil class A ito, ang supply niya nito is 42042 volts AC lang. So sa nakikita nyo mga ka-sound, ito is na 63 volts DC lang. So ngayon, isa-isahin ko kung ano yung mga dapat nyong palitan dito mga ka-sound if magtaas kayo ng voltahe ng up to 70 volts AC na supply. So unang-una mga ka-sound, if mag 70 volts AC, much better kahit 60 volts AC lang kayo, much better na papalitan nyo ito ng same value, kahit same value lang na 10,000 microfarad, and gawin nyo siyang 100 volts DC, 100 volts or mas mataas na microfarad or 100 volts or 125 volts DC, mas okay. So taasan nyo siya mga ka-sound ng voltahe. So 63 volts DC lang kasi ang electrolyte capacitor to. Ito yung una yung papalitan pag mag 65 to 70 volts AC kayo na supply. So pangalawa mga ka-sound, so ito yung driver. Ito yung main driver ng Sakura 735. So ito yung driver ng left. Nakikita nyo may dalawang transistor na pares at dalawang capacitor na nagpares dito. Ito yung driver ng left. At ito yung sa kabila. Ito yung driver ng right channel, left channel at saka right channel. So ito yung driver niya. So mayroon kayong papalitan din dito mga ka-sound if ever na mag 60 volts AC kayo na supply. Itong nakikita niyo itong mga electrolyte capacitor na apat na 100 volts, 100 UF. So much better mga ka-sound na papalitan nyo din siya. Gawin nyo siyang 160 volts, 100 UF, same microfarad lang, same value. So yan, papalitan nyo yan if mag 65 to 70 volts AC kayo, so mag 60. And then ito mga ka-sound, ito yung pre-drive transistor na dalawa, A940 at saka C2073, pares-pares din yan, kabilaan. So papalitan nyo sa mga sound sa A940 kasi ang A940 at saka 2073, ang pinakamataas na kaya nang i-handle mga sound is 150 volts DC lang na supply. So tataasan nyo sa mga sound, so pwede nyo siyang palitan ng sa A940, pwede nyo siyang palitan ng A1837. Ayan, di makikita. Ayan. So pwede nyo siyang mapalitan ng A1837 ang A40. So, A940. So, ang C2073 naman, palitan nyo siya ng C4793. 2073, C4793. Kasi itong 1837 at C4793 ay kaya-kayang i-handle niya is 230 volts DC na supply. So, mas better na papalitan nyo itong mga sound kasi mag-init ito. Pre-drive transistor niya. So, papalitan din yan mga sound. And then, pangatlo yung papalitan mga ka-sound, importante din to, itong Zubel network. Ito na yung sa output ng papuntang speaker. So tataasan nyo lang ito ng gawin nyo yan, gawin nyo siyang 5 volts, 10 ohms yan. So gawin nyo siyang 5 watts, 10 ohms, 5 watts. And then itong nakita nyo na Mylar capacitor dito mga ka-sound na 104 or 100 NF. Itong nakalagay dito is 100 volts lang. So gawin niyo siyang 250 volts. Same value, 104. So yun lang mga ka-sound. Dito wala ka nang papalitan. So dito kasi ito kasi magdadagdag ako ng dalawang pares ng transistor. So kasi nga, yun nga, maliit lang budget ng nagpapa-upgrade. So sa supply siguro parang tataasan ko lang ng voltahe yon kasi wala tayong available na na other transformer na i-upgrade, saka maliit lang din talaga yung budget niya. So papalitan ko to mga sound. So stay tuned.
So ito na yung mga tinanggal natin mga ka-sound. So ito yung sa pre-drive. Ito na yung mga tinanggal natin. Ito yung sa pre-drive na 4 transistor, tinanggal ko na siya doon. Saka itong ano niya, ang gaan, sobrang gaan ang kanyang electrolyte capacitor na 63 volts DC lang. So tinanggal ko na din. So, pati itong ito dito muna. Pati itong sa subel, tinanggal ko din yun. At saka itong ano mga ka-sound. So ang ipapalit natin mga ka-sound, ito ang ipapalit natin sa capacitor. Ayan, nakikita nyo, 100 volts, 10,000 microfarad. Yan yung ipapalit ko dito. So alisin natin tong 63 volts. Yan ang ipapalit ko. Tapos dito mga ka-sound, itong sa subil na tinanggal ko, ito yung ipapalit ko na 250 volts na same value, 104. At saka itong 10 ohms sa subel, papalit ko 5 watts, same value. So ikakabit ko lang siya mga ka-sound para makita nyo. So ayan. So yan na siya mga ka-sound. Kumbaga complete na, napalitan na natin lahat. So ito napalitan ko na, naging 5 watts, ginawa ko ng 5 watts. Ito pinalitan ko na din ng 150 volts. Tapos itong subel magkasya. Tapos ito napalitan na din lahat yung mga pre-drive. Ayan, palitan ko na yan. So ano ko na lang mga ka-sound, kasi yun nga, gawin tong power amp. So install ko na lang siya. So itong relay na to, yung sa speaker protection nya, hindi ko na to gagamitin kasi lalagay ko na yung sa ikakat ko na to. Kumbaga yung sa sariling speaker protection ko ang gamitin, yung may protect, may clip, at saka may tawag ito, may signal, kasi yun yung gusto niya maka-sound. So itatap ko lang ito lahat mga ka-sound. So stay tuned, tapusin ko lang siya itap lahat and sound check tayo pagkatapos.